Sino po ang bago? Ayun. Meron bago, tatatlo na umuunti. Meron tayong good news at bad news. Anong gusto niyo marinig? Good news o bad news? Bad news muna. Kasi pagka good news, ang sarap ng pakiramdam. Nakarinig ka ng bad news, mawawala na yung good news. Natabunan ng bad news. Okay. Alam niyo po ba na by May, ay pipirmahan na yung treaty ng World Health Organization. Pandemic Treaty. So pag napirmahan yung treaty ng 194 na bansa kasama ang Pilipinas, ay ikakalat na po nila yung tinatawag nilang Disease X. Alam niyo po ba yung Disease X? Hindi po kasi binabalita yan sa mga main, sa mga telebisyon. Nakikita lang yan sa mga reels, yung mga nakakatuklas, ipinopost nila sa Facebook. So pag napirmahan yung pandemic treaty, ikakalat yung Disease X, marami na namang magkakasakit. Okay? At magsisimula ang pagkalat ng virus, manggagaling po ng Germany. Nung nakaraan, saan galing? China. This time, sa Germany manggagaling. Noong 2019, nagkaroon sila ng pandemic drill. Yung eksaktong drill na ginawa nila, nangyari nga. Nagkaroon ng pandemic galing ng China. 2 weeks ago, nagkaroon na uli sila ng drill, panibagong pandemic drill. Tapos na yung pandemic drill. Ibig sabihin, sure na magkakaroon ng pandemic within this year. At inihula na rin po ng Simpson. Alam niyo yung Simpson? Lahat ng kanilang hinulaan, nakatotoo. Hinulaan na rin ng Simpson, magkakaroon ng pandemic 2024. Okay? Now this time, mas matindi po ang bakuna. Sino po ang mga nabakunahan? Ayan. Panibago pong bakuna. Yung nakaraang bakuna, wala na yon. Kasi mas mabagsik yung virus na nilitaw. At mas mabagsik din yung bakuna na ibabakuna. Nung nakaraang mga bakuna, may peke. No? Hindi lahat yung totoong bakuna. Kaya pag natapat sa iyo yung totoong bakuna, ikamamatay mo. Anong ikamamatay ng nabakunahan? Heart attack at stroke. Yun na ikinamamatay. Now this time, baka hindi ka abutin ng ilang buwan pag nabakunahan ka. Na kaya? Amen. Kaya hanggat maaari, huwag kayong magpapabakuna. Kaya lang pag wala kang bakuna, hindi ka na makalabas ng bahay. Hindi ka na makapunta ng palengke. Hahalangan ka ng mga tanod. Hindi ka na makapunta ng mga makasakay ng jeep. Hindi ka makasakay ng tricycle. Hahanapin yung vaccine card mo. Mapipilitan kang magpabakuna. Pag nagpabakuna ka, todas ka naman. Di ba? O wala nang bawal kasi patay ka na. Nakanya? Amen. So ngayon, yun ang bad news. Ang good news, meron tayong sagip. Nakanya? Now, ano ba yung vaccine? Ang vaccine, yan po ay death. Ang ibinibigay ng bakuna ay kamatayan. Nakaya? Ang ibinibigay ng sagip ay buhay. Buhay na buhay. Kaya bago ka bakunahan, inom ka muna ng kalahating bote, damihan mo na nga naman, pagkabakuna, inuman mo agad yung kalahati uli, hindi po tatalab ang bakuna. Nakanya? Now, yung pandemic na parating, sa maraming tao na hindi alam ang sagip,
sa kanila, torture yan. Torture. Kasi matatakot silang pumunta ng ospital kasi baka paglabas nila, abo na. Na kaya? At kung hindi ka naman maging abo, mas maramihang paglilibing. Yung maraming mga tao, inihukay na lang, tinatabunan, mass grave. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yan? Gusto niyo bang mangyari sa pamilya mo? Gusto mong mangyari sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo? Now, ibalita nyo na may parating na pandemic, maganda kayo. Ngayon, ang sagip, nakukuha lamang po ito sa simbahan. Hindi po yan tinitinda sa mga tindahan. Nakukuha lang ang sagip dito po sa simbahan. Amen? Amen. Kaya darating ang time, ang mga tao, hindi yan pupunta sa doktor, hindi rin yan pupunta kay Mang Kepwen. Saan yan pupunta? Dito sa pastor. Kay pastor. Dito sa church. Amen? Kaya darating ang time, yung mga tao hindi nila walang masulingan, walang mapuntahan, sabihan nyo na, doon sa church, merong lunas. Amen. Habang ang maraming tao natatakot, kayo na mga sagipers, panatag. Amen? Ngingiti-ngiti lang. Bakit? Kasi nga, hindi tatalag sa inyo ang bakuna. Amen? O, palakpak naman. Habang ang mundo ay nababalot ng takot, tayo nababalot ng pag-asa. Nababalot ng kagalakan kasi yung sagip ay inireseta ni Jesus Christ. Amen. Sabi ni tatay, binigyan ng pagkaunawa ang pastor para maintindihan yung sagip kung ano yan. Ang tawag ng Panginoon sa sagip, sa John chapter 7 at John chapter 4, ang tawag niya dyan ay living water. Buhay na tubig. Tinawag niya rin niyang fountain of life. Bukal ng buhay. Pag meron kang sagip, nasa iyo ang bukal ng buhay. Amen? Nasa iyo ang living water. At pagka meron kang sagip na maintenance, hindi ka na mamamatay sa sakit. Hindi ka na rin mamamatay sa bakuna. Amen? Amen. Ang ikamamatay mo ay katandaan. Gaano katanda, pastor? Pwede kang umabot hanggang 120 years old. Ako, 65 na ako. Meron pa akong 55 years to serve the Lord. Amen? Amen. Kung baka sa parang ako ngayon lang nagbibinata. Amen? So, yun ang good news. Amen? Sino po sa inyo ang matagal na nagme-maintain ng sakit? Meron ako narinig, 2 years na raw eh. Doon ba sa 2 years na yon, bawat bili mo, may kita ka ba? Wala. May na-invite ka? Ilan? May napakinabang ka ba doon sa na-invite mo? Meron, kasi may libre ka. Okay? Yung sagip. Now, gusto nyo ba na habang nagme-maintain ka, magkakapera ka? Gusto nyo ba yan? Earning while on healing. Kumita habang nagpapagaling. Yun po yung program natin ngayon. Yung sakit mo, pagkakakitaan mo. Pag pumasok ang pandemic, yung pandemic na yan, magiging blessing sa inyo. Nakanya? Magiging blessing yan kasi maghahanap sila ng lunas, sasabihan mo, doon sa church namin meron. Sama ka sa akin. Lahat ng ma-invite mo, pagkakakitaan mo lang.
Amen? Nakatulong ka na sa tao, natulungan pa ang bulsa mo. Kaya mangyayari yung tinatawag nating threefold revival. Na sinasabi ng 3 John verse 2. Ang sabi nun, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, material or financial, and be in health. Sige, even as thy soul prospereth. Yung preaching ng gospel, salita ng Diyos. Amen? Kompleto ka. May pera ka. Wala kang sakit. Nakikinig ka pa ng salita ng Diyos. Kompleto. Langit ang buhay dito sa lupa. Amen? Eh, Pastor, paano naman ako magkakapera dyan? Hindi ho kayo magbebenta. Hindi rin kayo magre-recruit. Hindi po ito networking. Pero yung katotohanan, nag-i-invite ka para ka ding nag-networking. Kasi nag-i-invite ka eh. Hindi ka makakatanggap ng libre pag wala kang invite. Tama? So yung in-invite mo na yon, pasasalihin natin doon sa system. Meron po akong kaibigan, 2021, nagpagawa po ako ng system sa IT. Kasi nga naaawa ako doon sa mga masisipag mag-invite, nag-i-invite ng 10. Ang pakinabang lang nila, isang bote. Kahit 10 ma-invite mo, isa lang libre mo. Eh dito yata, pag 10 ang in-invite mo, 10 din libre. Noon, hindi ganon. Pag 10 in-invite mo, isa lang libre. Nakuha nyo? Kaya yung iba, ayaw na mag-invite na marami. In-schedule na lang niya. O, ikaw sa ganito ha. Sa susunod, ikaw naman ha. Eh, paano yung schedule na niya? Wala pa siyang sakit. Eh, may sakit. Namatay na siya. Bago makati ng seminar. Di ba? So ngayon, lahat ng ma-invite nyo, isasali natin doon sa system na nagtagawa. Hindi ako ang gumawa. Meron akong kaibigan na nakagawa siya ng system na napakaganda. Amen? Magkano para makasali ka sa system? 150 lang. Sa halagang 150, kikita ka na. Nakanya? Paano yun, Pastor? Halimbawa, ako, pinasali kita. Sasali ka sa halagang 150. Pag sumali ka, ako, merong 25 pesos. Okay? Nagpasali ka rin ng 10. Doon sa 10 na yung pag sumali, meron kang tag to 25 pesos. Magkano yun? 250 agad. Nabawi mo na yung pinangsali mo. Nakanya? Tapos ngayon, dalawa ngayon ang pwede niyong salihan. Pwede kayong bumili sa regular na seminar natin, bili ka ng isa, o kaya bili ka ng dalawa, meron kang isang libre. Tama? O kaya naman, doon ka bibili sa system. Pag bumili ka doon sa system, 700 pesos. Kaya lang, yung kalahati nun, yun ang babalik sa inyo. Ang tawag doon, balik kita. Nakanya? Kaya halimbawa yung 10 na na-invite mo, nagsibili ng tag sa 700, lahat ng 10 na yon may babalik na kita sa inyo. Saan makikita? Doon po sa inyong cellphone. Ang problema, wala kayong cellphone. Oo. Pag wala kang cellphone, hindi ka makakasali. Magpaturo ka sa anak mo. Okay? Sa Isabela, galing po kami ng Isabela, nag-seminar kami ron, ang sagip doon, 700 na agad. Bili ng dalawa, may libre isa. Ibig sabihin, wala nang problema ng lahat yon nabibili ng sagip sa 700, may balik kita ng lahat. Kayo po, meron kayong choice. Na kanya, sasali ako ng system, may balik kita. O ayaw ko sumali, basta bibili nilang ako, may libre isa pag kumuha ako ng dalawa. Pero kung gusto niyong magkapera, at darating kasi, pagkasali ka sa system, yung pambili mo ng sagip, libre na. Na kaya,
Kasi kikita ka na eh. Libre na yung sagip mo, may pera ka pa. Nakanyo po. So yun yung doon po papasok yung system. Now, sino ba ang bumibili ng bigas araw-araw? Ulam. Pagka bumili ka sa grocery, binili mo lahat, may balik kita pa sa'yo? Wala. Dito sa system, lahat ng bibilihin mo sa tindahan, may balik kita. Nakanya, para kang merong tinatawag na discount card o yung tinatawag natin meron kang balik kita na so lahat ng bibilhin mo kahit ano yan, pagkasali yan sa system, may balik kita, parang suki card. Nakanya? Ngayon, yung lahat na bigyan mo ng link, araw-araw bumibili yan. Araw-araw, lahat ng binibili nila, ikaw na naunang sumali, may kita ka sa lahat ng binili nila. Hindi lang sagip. Naintindihan niyo? Oh. Yun po ang kagandahan ng system. Kaya nagustuhan ko, sabi ko, ay hayaan ko na yung pinagawa kong system. Ito na ang i-adapt ko sa sagip. Ang ibinibigay ng mga merchant sa system, 3%. Yun ang balik kita. Sa sagip, ang ibinibigay natin, 45%. Ang laki. Okay, halos kalahati, ibinabalik sa inyo para yung bulsa nyo kumapal. Magkano kikitain? Pag nagtuloy-tuloy ito, within a year, milyonaryo ka. Within a year. Pwede na kayong bumili ng kotse. Amen? Amen. Kung maniniwala kayo. So yun po ang burden ko. Ang burden po ng aking puso, hindi lang kayo basta gumaling sa physical, kundi gumaling din kayo sa financial. Amen? Okay? So ganoon. Now, sa mga bago, ang sagip po ay lunas yan sa lahat ng sakit. Since 1999 up to present, wala pa po kaming alam na sakit na hindi napagaling. Ang hindi lang gumagaling sa sakit, yung nagdududa, nagdo-double mind. At saka, yung mga taong namamangka sa dalawang ilong. Okay? Doktor, sagip, doktor, sagip. Kasi kaiba po ang approach ng doktor dito sa ating sagip. Ang doktor, bibigyan ka ng maintenance. Maintenance para yung sakit mo, huwag mawala. Sino po ang nagme-maintenance dati? Sa maintenance ba, pumaling ka? Wala. Kaya maintenance nga eh. Bili ka na ng bili. Ang sakit natin, tatanggalin lahat ng yung sakit. Nararanasan mo ang buhay na walang sakit kahit isa. Okay? At aabutin ka ng hanggang 120 years old. Gusto nyo ba malaman ang sikreto para umabot ka ng 120? Ituturo ko sa inyo. Ako, nung nakaraan, nag-back tracing ako, nakita nyo, nangayayat ako. Di ba? Nangihina ako. Tuloy lang yan pala, naglitawan yung aking diabetes, naglitawan yung problema ko sa lungs, naglitawan. Ngayon, gumaling na lahat yung mga organs ko. Amen? Okay na ako. Wala na akong problema sa kidney, wala na problema yung liver ko, wala na problema yung lungs ko. Gumaling na lahat. Ito walang mali siya. Pagka pala ang lalaki nagkasakit, si Manoy, umuurong. Tama ba yan, mga kalalakihan? Nagsishrink. Kasi palatandaan, may sakit, nangihina. Aba nang ako'y nakarecover,
Nagulat ako kay Manoy, lumaki pa sa dati. Wow! Sabi ko, babata pa talaga ako, hahaba pa ang buhay ko. Amen? Kaya ayon sa sinabi ng Bible, lahat sa inyo, pwede kayong umabot ng hanggang 120 years old. Paano? Ang sabi ng Bible, ang buhay ng tao, 70 years. Tama? 70. Ilang taon ka na po? 70? Ayun, lumagpas na siya. Usually, ang tao, pag tumutong ng 40-50, marami ng sakit yan. Tama? Marami ng tinitawag high blood, diabetes, rheuma. Pag tumutong ka ng kanyang edad. Pag umabot ka na ng 60 to 65, halos hindi ka na makagulapay. At kalimitan, bago mag-70, namamatay na. Anong kinamamatay? Komplikasyon. Okay? Ang sabi ng Bible, and if by reason of strength, kung malakas ka, aabot ka ng 80. Nakainom ka ng sakit eh. Aabot ka ng 80. Lalagpas ka pa. Kasi siguro yung lahat ng organs mo, na-repair na. Nakanya? Na-restore na. Na-rejuvenate na lahat ng organs. Pag ikaw umabot ng 80, na walang problema ang iyong mga organs, mag-prayer and fasting ka regularly, kasi lahat pa ng depresya sa katawan mo, i-repair through prayer and fasting. Pag nag-prayer and fasting ka, aabutin ka na hanggang 120 years old. Kaya mo. Subukan mo muna, 1 day, prayer and fasting. Pag nakaya mo yung 1 day, 3 days. Nakaya mo yung 3 days, 7 days. Walang pagkain ha. Si Moses nag-prayer and fasting, no bread, no water, for 40 days. Nanghina ba si Moses? Hindi. Ang sabi ng Bible, wala siyang pagkain, walang tubig. Anong iniinom niya? Sagip. Sagip. Alam niyo, ang iniinom ng Moises ay sagip. Kaya kung ang iinumin niyo rin, no bread, no water, sagip lang iinumin mo, yung edad ni Moses, maaabot mo. Amen? Na wala kang sakit. Na kayo? Kasi ang hirap, umabot ka ng 120, lahat ng sakit nasa iyo. Ay, ayoko nun. Tama? Pero dahil meron kang sakit, nag-prayer and fasting ka pa, aabutin mo ang edad na yon na wala kang karamdaman. Ang ikamamatay mo, yung kukunin ka na lang ni Lord. Amen? Yung magpapahinga ka na. Amen? Kasi napakasaklap pag namatay ka sa sakit. Amen? So yun po, yun ang magandang balita. Okay? Safe na tayo pag dumating ang pandemya, safe na tayo. Kaya, i-share nyo na sa maraming kakilala nyo. At, i-share nyo na rin na mayroong program, mayroong system. Kaya yung lahat ng mga na-invite nyo, sabihan nyo na, umatay ka ng seminar, ipapaliwanag yung patungkol sa system. Pagkasali ka sa system, yung pambili mo ng sagip, manggagaling na doon sa system. Hindi katulad ngayon, siyempre ayaw mawala ng sagip, bili ka ng bili, walang bumabalik sa'yo. Tama? Pero doon sa system, meron nang babalik sa inyo. Doon pa lang sa pagsali sa system, 150, yung pinasali mo, meron ka na kaagad na 25 pesos. Yung pinasali, yung hindi mo nakakilala hanggang 10th level, lahat yon may perang aakyat sa'yo. Na kanya,
Ang kailangan mo lang, 5 tao lang. Yung 5 tao na yun, bahala na sila, sabihin na nila sabi, dugtong-dugtong na yan, kaya ang papasok na pera sa iyo, milyon. Ang kagandahan, kayo ang nasa unahan. Amen? Kaya mamaya, magbibigay kami ng link. Si Arnold magbibigay ng link, ako magbibigay din ng link. O, mamili kayo kung sino mas magandang lalaki, doon kayo lumapit, humingi kayo ng link. O, pag sa akin kayo kumuha ng link, masiguradong buhay na buhay kayo. Amen? O, kaya hingi din kayo ng link kay Arnold, hingi kayo ng link kay Ariel. May link na ba to, si Ariel? O, huwag niyong lalapitan si Ariel, walang pa itutulong siya yun. Okay? Malinaw po ba? May tanong po ba? May tanong? Ha? Maliwanag po ba? Kasi yung iba daw, nung nakaraan, nag-iyakan. Pastor, may tanong ako. Opo. Hindi ba pwede, halimbawa, kunyari, magbenta kami, mag-alok kami sa mga, yung hindi dadaan sa hindi dadaan sa link. Pwede po. Ngayon, ganito po, sa Isabela, in-impose na namin itong program na ito. Kasi hindi na mahirap doon, kasi alam niyo ba ang stem cell, kung magkano? Opo. 20,000 ang isang package. Yung mas mahal, yung sheep placenta stem cell, 35,000. Yung iba, 100,000. Yung kay Erap Estrada, 3 milyon, ginawa sa Germany. Sa atin, sabi ko sa Isabela, sa atin, 1,000 lang. Anong mura? 20,000 o 1,000? Ang kaibahan, yung ating stem cell na sagip, yan na po ang pinakamahusay na stem cell sa buong mundo. Bakit? Si Christ kasi ang nag-prescribe. Tama. Kung ako ang nag-prescribe, okay, maniwala. Pero pag si Jesus ang nag-prescribe, paniwalaan nyo, yan na po ang pinakamahusay na lunas sa sakit. Sa halagang 1,000 lang. Pag sumali ka sa system, pag repurchase mo, 700 na lang. Kaya kung may makakakilala ka, hindi maka-attend ng seminar, bentahan mo, ang benta mo, 1,000. Nakuha mo ng 700, ang benta mo, 1,000. Magkano sa'yo? 300. Nakabenta ko ng 10 bote, magkano sa'yo? 3,000. Okay? Kung kasali sa system. Kung hindi naman kasali sa system, 300 lang pag may seminar. Pag walang seminar, 350. Kaya lang, habang panahon kang bibili. Na kaya, kung kasali ka sa system, time will come, libre na lahat ng sakit mo. At may pera pa ang bulsa mo. Na kaya, saan? Ano pipiliin mo? Adi, mag-i-invest ka lang, magkano lang ang pagpasok? 150 lang. Kasali ka na. Amen? At lahat ng papasalihin mo, may 25 pesos ka pag sumali sila. Doon pa lang, may pera ka na. Okay? O, tanong pa. Para makalinawa tayo. Kasi nung nakaraan may umiiyak pa eh. Akala nila, pataas na ang sagip. Walang tayong itataas. As is yan. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, hanggang sa susunod na panahon, yan pa rin yan. Kaya lang, nadagdagan lang ng option. Ano bang gusto mo? Bili lang ako ng bili o dumating yung time, hindi na ako bibili kasi libre na yung sagip ko, may pera pa ako. Na kaya, bawat isa sa inyo, pag sumali ka sa halagang 150, may sarili ka ng negosyo. Kahit nakaupo ka lang. Puntahan mo yung isang grocery dyan. Sabihin mo, Sir, gusto mo bang sa'yo bumili ang maraming tao? Magbigay ka ng suki card. Sumali ka dito sa system. Lahat kami sa'yo bibili kasi kasali ka. Yung tindahan na napasali mo, lahat ng benta ron, kung dahil sa'yo nang galing yung link,
may kita ka. Sa benta, kabuang benta ng tindahan, may kita ka. Sisipagan mo lang magmarites. Na kaya? So, hindi lang sa sakit. Kung sa sakit, pag may sakit, invite mo. Dito sa atin, yung sakit, pagkakakitaan mo. Kaya may nakita ka, may high blood ka ba? Ayun, gusto mo pagkakitaan yung high blood mo. Kasi usually, pag nagkasakit ka, gastos yan. Tama? Dito sa atin, pag nagkasakit ka, pagkakakitaan mo yan. Naintindihan niyo ba? Tanong pa, para para paliwanagan natin yung bago. Wala na. Sige, diretso na tayo. So, ang kausap ko yung mga bago. Ano mangyayari pag uminom kayo ng sagip? I-energize ang iyong katawan para yung katawan mo, gamutin niya yung kanyang sarili. Ang doktor mo, yung katawan mo. Ang pinakamahusay na doktor, yung katawan natin. Nakayo po, kailangan mo lang ma-energize. Pag uminom ka ng sagip, magpuproduce ng maraming stem cell ang bone marrow mo. Anong gagawin ng stem cell? I-replace niya lahat ng mga dead cell, cancer cell. Lahat ng mga cells, i-replace niya, papalitan niya ng bagong cells. Meron po tayong kaso sa San Jose del Monte. Ang kanya pong kidney ay stage 5 na yung damage. Pag sinabing stage 5, malala na yan. Ang dialysis niya, 3 times a week na dito niya. Yung asawa niya, umiinom ng sagip. Gumaling yung asawa niya. Siya ayaw uminom. Nakita niya yung asawa niya, sumigla na, lumakas na, nawala na ng sakit. Sabi niya, pa, ano kaya inumin ko rin yan? Sige, inumin mo, wala naman masama. Ininom. Ngayon po, ang dialysis niya, once a week na lang. Bakit? Naka-recover na yung kanyang kidney. Ang sabi ng doktor, baka po next week, hindi na kayo ma-dialysis. Kasi nag-no-normal na ang inyong creatinine. Amen? Ba't nagkaganon? Na-repair yung kidney. Bakit na-repair? Kasi umiinom ng sagip. Natandaan niyo po, pagka ikaw dinadialysis na, hintayin mo na lang mamatay ka. Na kanya, wala na hong lunas yan. Ang masakla, bawat dialysis, magkano? 3.5. Kaya, may sakit ka sa puso, gagaling. May sakit ka sa liver, gagaling. May sakit ka sa lungs, gagaling. May sakit ka sa brain, gagaling. Nasugatan ka, punasan mo ng sagip, gagaling agad ang sugat. Napaso ka, punasan mo ng sagip, tanggal agad ang paso. Nakagat ka ng ahas, ng aso, alakdan, nalupihan, pahila mo ng sagip, yung pinagkagatan, inom ng sagip, kusang mawawala ang kamandang. Amen? Meron kang varicose vein, punasan mo yung mga ugat, lulubog yan. Papantay ang yung binti. Kikinis ang yung binti. Meron kang bukol sa dibdib, inuman mo ng sagip, pahidan mo, malulusaw ang bukol. Amen? Meron kang luslos, o kaya bunga, inuman mo ng sagip, aakyat yung luslos, aakyat yung bunga. So lahat ng sakit sa katawan mo, inuman mo ng sagip, gagaling. Amen? So lahat ng sakit, kahit yung mga sakit na hindi mo alam. Amen? Ang tawag doon, energizing, tapos cleansing. Dudumi ka ng may itim, mabiberde, may manti-manti ka, mabula, uutot ka ng mahahaba na parang naplat na gulong. Sino kanina na hindi mautot? Hindi madighay? O, yun po. Nung uminom ng sagip, umutot. Dumighay. Di ba, ang sarap sa pakiramdam? O, kaya lang yung katabi mo, masama pakiramdam. Kasi ang baho niya. Amen? Ang kasabay ng cleansing,
blessing ay healing reaction. Kung ano yung bahagi ng katawan mo, magre-react yan. Kaya, hihilab yan. Pag humilab yung sakit nyo, matuwa kayo, ibig sabihin, ginigising yung sakit para palayasin. Kaya, kasi yung synthetic, pinapatulog yung sakit. Binibaby, huwag ka nga alis dyan. Diyan ka lang hanggang mamatay yan. Tama? Pag ininuman mo ng sakit, gigisingin. Ano ginagawa mo rito? Hindi ka naman taga rito. Lumayas ka. Amen? Kaya nga ang sinasabi ko, pag umiinom ka ng sakit, walang sakit na matitira. Lahat ng sakit, palalayasin. Pag wala ka ng sakit, hindi ka na mamamatay sa sakit, ang ikamamatay mo, aksidente. Kasi hindi ka faithful sa Panginoon. Tama? O kaya naman kahit gumawa, umiinom ka na ng sakit, patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Na kanya, pag ikaw tuloy-tuloy gumagawa ng kasalanan, nainom ka ng sagip, baka yan ang ikamatay mo. Na kanya, hindi ka nawawala ng bitterness sa puso mo. Pag nakita mo yung taong masama ang loob mo, nasisira ang araw mo, ay hindi ka nababala. Tama? Dapat magpatawad ka. Dapat magmahal ka ng iyong kapwa. Dapat hindi ka makasarili. Yun ang magbibigay sa iyo ng panatag, masaya at mahabang buhay. Eh kung punong-puno ng sama ng loob ang puso mo, kahit isang drum na sagip ang inumin mo, hindi ka gagaling. Tama? Oh. So, healing reaction, and then building stage, sasarap ang iyong tulog. Tulog, baby. No? Kasi pag may edad na, hirap nang matulog. Ma'am, kamusta ang tulog mo? Okay na. Dati, hirap kang makatulog. Ngayon, asarap na ng tulog. Kaya lalakas na lalakas. Okay? Gutom. O, kain lang. Kain. Tapos yung pagkain, ang sarap ng lasa, napansin niyo? Masarap ng lasa. Kasi pag may sakit ka, wala nang lasa pagkain. Di ba pag may sakit ka, kabad mo kumain kasi walang lasa. Pero pag nakainom ka ng sakit, kahit walang ulam, masarap. Oo nga. Oo. Kaya bawasan mo yung kain. Pagka nagutom ka, inom ka lang ng sakit. Oh. Kasi pag sinunod yung cravings mo, ay lalaki ang katawan mo. Kasi ang nagpapataba, yung kain ng kain. Tataba ka. Oh. Okay? Ang kasunod ng building stage, back tracing. Mga bago, makinig kayo. Sino yung bago? Nakikinig ba kayo? Tutulog yata kayo. Kung baka mamaya, uminom ka, biglang may nagbiyak. Ano na? Yan pala, hindi mo pala pinakinggan. Tama? Oh. Ang kasunod, back tracing. Usually, in 2 months to 3 months, wala na lahat ng sakit mo. Kaya na, kung may sakit na malalalim na pinatulog ng synthetic medicine, biglang lilitaw uli yan. Tulad na nangyari sa akin. Lumitaw uli yung mga sakit. Huwag kang matatakot, tuloy-tuloyin mo lang ang inom ng sakit, damihan mo ang inom. Huwag kang pupunta sa doktor kasi hindi maiintindihan. Baka turukan ka ng matataas na uri ng gamot, yan ang ikamamatay mo. Amen? Kasi naranasan mo na dito ako gumaling eh. Eh kahit anong mangyaring reaction, hindi ako bibitaw rito. Kasi tandaan nyo, walang chance na ikaw ay makatay kahit gaano kalalim ang back tracing. Bakit? Umiinom ka ng sagip. Amen? Meron ako namin dito, usage ng sagip. Nag-back tracing siya. Nahino siya. Kumapal yung batok. Ang ginawa niya, nilaknak niya isang bote, dire-diretso.
ay parang nag-pull up siya, na wala, na parang nakatulog. Yung pala, na-stroke na pala. Dinala agad sa ICU. CT scan, nag-bleeding yung brain niya. Kaya nang nagtataka doktor, diretso ang lakad, diretso ang salita, hindi ngumiwi. Pero na-stroke, nag-bleeding yung brain. Bakit? Eh, isang boteng sakit ba naman ang ininom eh? Ang dapat nung siya nawala ng malay, dapat yon pinabayaan lang nag-rest. Mag-rest lang siya. Pag gising yan, normal na yan. Eh, ang problema, dinala ng mga anak sa doktor, dire-diretso sa ICU. Oh, binawalan na ngayon ng anak na huwag nang iinom ng sakit. Oh, anong iniinom niya ngayon? Puro synthetic. Ang dami-dami niyang gamot, puro synthetic. Sabi ko, balikan mo ang sakit. Kasi kung yung na-stroke ka, walang sakit, patay ka ngayon. Eh ngayon, buhay na buhay siya. Bakit? Ba, isang boteng sakit ba naman nilaklak eh? Amen? So pag mayroon kang sakit, walang chance na ikaw ay ma-stroke. Wala ding chance na ikaw ay ma-heart attack. Kaya, wala kang katatakutan. Kasi ang kinatatakutan ng marami ngayon, stroke at heart attack. Amen? And then yung crucial stage na tinatawag. Kaya crucial kasi baka matakot ka. Kaya yung first month ng pag-inom ng sakit, bawal ang BP, bawal ang check ng sugar, bawal ang check ng creatinine, bawal ang check ng cholesterol level. Sigurado tataas lahat yan. Okay? Kaya bawal kasi baka ma-check-uhan na mataas, nervyusin ka, matakot ka. Sino yung umabot ng 220? Ako po. O siya rin. Umabot ng 220, normal ang pakiramdam. Tama? Yung 220. Yung nurse nga po ang natakot eh. O, ang natakot yung nurse. Kasi sa normal na kalakaran, pag 220 ang BP mo, stroke ka na. Oo, delikado daw. Tama? Ayan, ang buhay na patotoo, kasama natin, 220 ang BP, normal siya. Hindi siya natakot. Natakot ka ba? Hindi po. Hindi siya natakot. Sino ang natakot? Yung nurse. Yung nurse po ang natakot. Kasi delikado daw. Delikado talaga yon. O ngayon, naniniwala na kayo sa sinasabi ko na kahit ka tumaas ang BP mo, hindi ka matitinaw. Bakit? Kasi nga, protektado ka ng sakit, protektado ka ng Panginoon. Amen? And then, maintenance. Pagka magaling ka na, maintenance na lang. Okay? And then, regular exercise. At yung sinasabi ko kanina sa inyo, kung gusto nyo umabot hanggang 120, mag-prayer and fasting ka. At least mag-schedule ka ng prayer and fasting kahit once a month. 1 day, 3 days, 7 days. Ako mag-schedule uli ako ng fasting. Kasi gusto kong umabot ng hanggang 120 para makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung ayaw mo naman maglingkod sa Panginoon, huwag mo nang asamin na 120. Kasi gagamitin mo lang yung katawan mo sa kalokohan eh. O di ba? Anong silbi ng buhay kung di ka naglilingkod sa Panginoon? Ngayon, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, Lord, pahabain mo ang buhay ko para makapaglingkod ako sa iyo. Kaya nananalangin akong humaba ang buhay ko kasi gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong marami pa akong taong matulungan. Kasi walang kwenta ang buhay kung pang sarili lang yung ginagawa. Amen? Ang tunay na paglilingkod, yung makatulong ka sa kapwa mo. Yung madal mo sila dito, gumaling ang karamdaman, yan po'y isang malaking paglilingkod sa Panginoon. Amen? O, meron po ba tanong? Okay na rin.